Christianity was never designed to be lived in isolation. Kailanman na hindi dinisenyo ng Panginoon ang Kristyanismo na maging mag-isa ka lang o wala kang kasama. At totoo na ang pagliligtas ng Panginoon ay individual sa pamamagitan ng kanyang grasya. Pero kailanman na hindi niya iniwanan ng isang Kristiyano o inutusan ng isang Kristiyano na maglakad mag-isa. From the moment na naligtas ang isang makasalanan, ang unang utos sa kanya ng Panginoon ay pumunta ka sa isang katawan, sa isang iglesia, at dito ka maging isang miyembro. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon na ilagay ka sa isang katawan. Pag sinabi natin katawan, hindi yan organisasyon. Hindi yan isang grupo, hindi yan isang gobyerno lamang na katulad ng meron sa ating mundo. Pag sinabi mong katawan, buhay at humihinga na community ng mga mananampalataya at tinawag niya na Panginoon na kanyang iglesia, church. At paulit-ulit ang salita ng ating Panginoon na pinipresenta ang mga mananampalataya na hindi mga bato na kung saan nakascatter, na hiwa-hiwalay. Ang sabi sa Biblia, we are to be living stones. Para tayong isang building, na tayo yung mga bricks, tayo yung mga hollow blocks, mga bato, na pinagtabi-tabi ng ating Panginoon. At yung cornerstone natin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Para tayong mga bato na binuo, pinagtabi, upang maging tahanan ng ating Panginoon. At tandaan nyo na bilang isang iglesia, hindi lamang tayong mga tao na nagsasama-sama, nagtitipon-tipon tuwing araw ng linggo. Tayo ay mga buhay na bato, at sa bawat oras na nagtitipon tayo, ay pinamamahayan tayo ng presensya ng ating Panginoon. And yet sa ating kapanahunan, posible na umattend ka ng isang iglesia faithfully, matapat ka na nandito kada araw ng linggo, and yet disconnected ang ating mga buhay. Isinulang ni Paul sa mga Thessalonian believers, sa mga mananampalataya sa Thessalonica, yung reminder, yung paalala na napakabigat at napakahalagang responsibilidad na hindi lamang ito para sa mga pastor at para sa mga leader, kung hindi sa bawat isang miyembro ng ating iglesia. Ang sabi ni Paul, wherefore, comfort yourselves together and edify one another. Yung commandment na ito ina-assume na kung saan ang bawat isang mananampalataya haharap sa discouragement, panghihinaan ng loob, matatakot, manghihina, mapapagod spiritually. Pero ina-assume din ito na ibinigay ng Panginoon yung gamot at solusyon. Hindi lamang sa pamamagitan ng preaching ng kanyang salita sa bawat isang linggo. And I am not minimizing. Hindi ko pinapaliit yung kahalagahan ng pagtuturo ng kanyang salita sa mga pulpito. Pero ang sinasabi ngayon ng Panginoon, hindi yan sapat. Hindi lang yan yung pamamaraan upang i-uplift yung discouraged spirit ng bawat isa. Hindi lang yan yung pamamaraan upang i-edify at hubugin sa kabanalan ng bawat isa. Sa utos ni Pablo dito, sinasabi niya na hindi lamang sa pagtuturo, kung hindi sa pangangalaga at pangingialam ng bawat isang mananampalataya sa buhay ng bawat isa. Yung simpleng pagbisita, yung simpleng pag-alala, yung simpleng pagtulong, yung simpleng pangangamusta, yung simpleng advice, rebuke, kasama yan sa responsibilidad ng bawat isang mananampalataya. At ano ang sabi ni Pablo? Sinabi niya ba na kapag naghihina ka, mag-antay ka, na i-comfort ka ng kapatiran mo? Hindi. Sinabi ba ni Pablo na pabayaan mo na lang sa ibang kapatiran at sa pastor yung trabaho ng pag-comfort, pag-encourage, pag-edify? Hindi. This is the ministry of one another. Hindi pwede na mag-aantay ka lang ma-comfort. Hindi rin pwede na lagi na lang ikaw yung ikino-comfort. Hindi pwedeng ikaw lang yung laging nag-e-edify.
edify. Hindi pwede na kung saan, ikaw lang lagi yung ini-edify. This is the ministry of one another. Ministeryo to ng bawat isa. Tinawag niya ang ating iglesia. Tinawag niya ang ating church na palakasin ang bawat isa. Yung pag-comfort, yung pag-edify, yung pagpapatatag, pagpapabanal, pag-i-encourage sa bawat isa. Hindi ito optional. Hindi ito extra sa buhay ng isang Kristiyano. Importante ito dahil ito yung ekspresyon ng pag-ibig natin sa bawat isa at pagsunod natin sa ating Panginoon. Ang isang church, ang isang iglesia, pwede tayong maging active, pwede tayong maging organized, pwede na napakarami nating ministeryo at ginagampanan. Pero madaling madurog spiritually yung bawat isa. Bakit? Dahil pinapabayaan natin yung ministry of comforting and edifying one another. Amen. Pero ang isang iglesia na yayakapin yung utos ng ating Panginoon, na i-comfort natin yung bawat isa, magtulungan tayo, i-encourage natin yung bawat isa, palakasin natin yung bawat isa, buuin natin yung bawat isa. Dito makikita ng mga kaluluwang pagod na kung saan pinapatatag sila ng ating Panginoon. Dito pinagtitibay yung pananampalataya, dito lumalago yung mga tao. At dito natin nasasamba ng tama ang ating Panginoon. Pero, kung iniisip nyo na ang highlight ng verse na ito ay yung comfort at edify, nagkakamali kayo. Kung tatanungin ko kayo, ano yung pinakamahalagang salita sa verse na ito? Edify. Lori, Edify. Lola Joy, ano ang pinakamahalagang salita dito? Comfort, edify, Charles. Alam niyo po kung ano? Wherefore. Sasabihin ng pastor, teka na, wherefore lang yan. Ano ang matututunan ko sa salitang wherefore? Sinimulan ni Paul yung exhortation niya sa isang salita. Wherefore. Dahil lahat ng susunod na salita dyan, nakaangla sa salitang wherefore. Sa eskwelahan, pag sinabi niyong wherefore o therefore, anong ibig sabihin nun? Meron na kayong conclusion. At yung conclusion nyo may pinag-ugatan. Napakahaba na nung isinulat nyo sa inyong report bago nyo sabihin yung salitang wherefore. Ibig sabihin, dulo na lang yung verse na yan. Ang pinakamahalaga dyan, yung lahat ng verse, yung lahat ng text na nauna, bago yung utos na comfort at edify. Wherefore? Ibig sabihin yung encouragement, yung comfort, yung edification, hindi mo yan pwedeng gawin na naaayon sa sarili mong kagustuhan. Kung paano mo gusto i-encourage yung isang tao. Gagamitan mo ng emosyon, gagamitan mo ng psychology, gagamitan mo ng kung anong-anong bagay, hindi. Nakaangla yung ministeryo ng comfort at edification sa doktrina na isinulat ni Paul bago ang verse na ito. Anong sinasabi ni Paul? You encourage one another, you comfort one another, you edify one another, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na Kanya nang itinuro sa atin. Before believers are told what to do for one another, nire-remind tayo ng Panginoon kung bakit natin magagawa ang ministeryo na ito in the first place. Yung wherefore dito ipinapakita sa atin lahat ng naunang katotohanan. At hindi natin kayang basahin lahat ng itinuro ni Paul. Pero isa-summarize ko sa inyo kung ano yung katotohanan na yun. Yung katotohanan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, lahat ng encouragement, lahat ng comfort na ibibigay natin, hindi natin sasabihin sa nangihinang kapatid, kaya mo yan, malalakpasan mo yan, magaling ka,
Mahalin mo lang ang sarili mo. Ito yung pag-comfort ng mundo. Ang pag-comfort ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Muling babalik ang iyong Panginoon. Whether or not hirap ka, mayaman ka, mabuti ka, masama yung lagay mo, namumroblema ka sa hindi, kung ano man yung sitwasyon mo, hindi yan mahalaga. Muling magbabalik ang iyong Panginoon. Alam nyo, yung sitwasyon magbabago yan. Hindi mo pwedeng sabihin, bilog ang mundo. Para kang nasa gulong ng palad na nasa ilalim ka, sa susunod nasa taas na hindi mo alam. May mga Kristiyanong namamatay na panghabang buhay nasa ilalim. Nagbabago ang sitwasyon at kahit pumunta sila sa ibabaw, hindi pang matagalan yun. Pero ang isang katotohanan hindi nagbabago, magbabalik ang ating Panginoon. Pero hindi lang yun ang itinuro ni Paul. Itinuro niya na yung identity mo ngayon bilang anak ng ating Panginoon. Nagdadoubt ka sa sarili mo? Hindi mo makita yung worth ng sarili mo? Sasabihin ng mundo, kulang kasi yung pag-ibig mo sa sarili mo. Love yourself. You are a conqueror. You are victorious. This is the way the world encourages everyone. Pero hindi yun yung worth ng tao. Yung worth mo, makikita mo na ikaw ay anak ng Diyos. Na kahit anong mangyari sa buhay ko, anak ako ng Diyos. At ano pa yung itinuro ni Paul? Iniligtas ka niya sa galit ng kanyang ama. Namumroblema ka sa lahat ng bagay. Samantalang sinulusyonan na ng Panginoon yung pinaka-pinangangailangan mo, kaligtasan. At hindi ito mga abstract na doktrina. Madalas sa ating mga Kristiyano, itong mga doktrinang ito, tinitignan lang natin siya as theological discussion na kailangan lang natin pag-aralan na nandito lang sa ating mga isip. Pero yung mga doktrina at katotohanan na ito, buhay ito na realidad na dapat hinuhubog kung sa paano ka nag-iisip sa araw-araw. Hinuhubog nito kung paano mo i-comfort at i-encourage yung mga kapatiran mo sa loob ng iglesia. Yung encouragement, yung comfort na nakadetach, nakahiwalay sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon, mababaw yan. Temporary yan. Hindi yan nagtatagal. Pero yung encouragement na nakaugat sa pangako ng ating Panginoon, ito yung may bigat, ito yung nagtatagal, ito yung nag-e-endure, ito yung may kapangyarihan. Ano yung punto ko? Christian comfort is not emotional. It is not sentimental. Kung sinusukat mo yung comfort na natatanggap mo sa iglesia ito, sa kung gaano ka kasaya, mali ka. Kaya nating patatagin ang bawat isa. Kaya nating itayo ang bawat isa. Hindi dahil sasabihin natin magaang yung problema, na kaya mo yan, hindi. Pero dahil matapat ang ating Panginoon. Ito yung tunay na encouragement. Hindi mo sasabihin, kaya mo yan, magaling ka, mahalin mo lang yung sarili mo. Hindi. Kasi nungalingan niya ng mundo, kaya mo yan dahil matapat ang ating Panginoon. Amen. Kung hindi mo man kayanin, huwag kang mag-alala, matapat ang ating Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Ito yung mga salitang magbibigay pag-asa sa mga taong nandun sa kadiliman. No, hindi ko ini-ignore na masakit at mahirap mabuhay sa mundong to. Pero kahit gaano yung bigat, hindi mo pwedeng ipagkaila na totoo ang pangako ng ating Panginoon. Una yung punto. Kapag yung encouragement natin, yung edification natin, nire-remind ng bawat isa kung sino si Kristo at ano yung kanyang mga pangako, hindi na opinyon ng tao yung ino-offer natin sa ating kapatid. Ang ibinibigay natin, dinedeklara natin ngayon yung katotohanan ng kanyang salita. At itong salitang wherefore, iniingatan din yan ang ating iglesia sa isang delikadong substitute. Encouragement
driven by emotion. Alam mo yung emosyon natin, nag-fluctuate yan. Nagbabago yan. Ang isang tao na kung saan pinapatakbo ang buhay niya ng emosyon, hindi yan matatag na Kristiyano. Yung circumstances natin, yung sitwasyon natin, nagbabago yan. Yung lakas natin bilang tao, pumapalya yan. Hindi lakas ko bilang pastor ang i-offer ko sa inyo kung gusto ko kayo i-comfort. I will fail. Hindi perfecto ang inyong pastor. Pero yung encouragement na nakaangkla sa doktrina, katotohanan, at mga pangako at pagkatao ng ating Panginoon, hindi yan magbabago. At pag kinalimutan natin yung pundasyon na ito, wala nang substance, wala nang bigat yung ating mga salita. Yung comfort natin, fragile, mabilis masira. Yung pananampalataya natin, mabilis mangainig. Pero yung encouragement natin sa bawat isa ay nag-uugat sa kung ano yung sinabi ng Panginoon. Binibigyan niyang kapayapaan ang ating mga puso. So ano yung prinsipyo ng salitang wherefore dito? Yung tunay na comfort, yung tunay na encouragement, manggagaling yan sa mga eternal na realidad ng Panginoon, hindi sa mga temporary nating sitwasyon. Ano na yung punto? Actually, kung naramdamin nyo yung salitang wherefore, kahit sa sarili mo, kahit na wala ka pang kapatid, kaya mong i-encourage yung iyong sarili. Pero hindi yun yung design ng Panginoon. Ang design ng Panginoon, bawat isa. This means na yung pinakamatatag na salita na pwede natin ibigay sa ating kapatid na nanghihina, katotohanan ng kanyang salita. At yung encouragement na to, iba-iba ito ng tunog. Maaari na kung saan, i-remind mo lang yung kapatid mo na nag-i-struggle na hindi siya iiwanan ng ating Panginoon. Maaari na kung saan, ituturo mo sa kanya na kung natatakot siya, ipaalala mo lang sa kanya yung lahat ng pangako ng ating Panginoon. O kung nanghihina siya at hindi niya makita yung paglago niya sa Kristyanismo, ipaalala mo sa kanya na kung ano yung sinimula ng Panginoon kanyang tatapusin. That is edification. At siguro ordinaryo itong mga salitang ito para sa ating mga Kristiyano. Pero mas pipiliin ko to kaysa sa pambobola ng mundo. Now, ito yung challenge. Are your words shaped by your emotion? O yung salitang in-offer mo sa iyong kapatid ay hinuhubog ng kanyang salita. Kapag nakakita ka ng isang kapatid na nasasaktan, ginagamit mo ba ang salita ng Panginoon mo o yung reasoning mo bilang isang tao? Pag nandun yung takot sa kapatid mo, inaangkla mo ba yung encouragement mo sa pangako ng Panginoon o ina-assure mo lang siya ng maganda ang lahat ng mangyayari sa kanya? Kapatid, yung wherefore dito ni Paul, nire-remind tayo na dapat may pundasyon yung ministry ng comfort at edification. Amen. Pangalawa, let's talk about the ministry of comfort. Ang sabi doon, comfort yourselves together. In-establish dito natin sa wherefore yung pundasyon ng encouragement. Ngayon, gumagalaw si Paul sa kung paano natin ipapractice yung ministry ng comforting. Pag sinabi natin comforting, pag comfort, ano ba Tagalog ng comfort? Pagginhawa, pagbibigay ginhawa, pagpapalakas, pag-encourage, na kung may nanghihina, palalakasin natin, bibisitahin natin, i-comfort natin siya. Pero ngayon, ano yung punto dito? Hindi pwede na matapos ka sa doktrina. Hindi pwede na matapos ka dun sa wherefore na alam mo yung mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Ang sabi ni Paul, kung alam mo yan, ia-apply mo yan at makikita sa buhay mo yung pag-ibig mo sa kapwa mo, Kristiyano. Ibig sabihin, yung pag-comfort natin sa bawat isa, hindi yan aksidente, hindi yan optional, hindi yan passive. It is a deliberate ministry.
na ipinagkatiwala ng Panginoon, hindi lamang sa pastor at sa mga leader ng iglesia, kung hindi sa bawat isang Kristiyano. Pag sinabi natin comfort, galing yan sa idea na sasamahan mo yung tao na ang intensyon mo, palakasin siya sa kanyang pananampalataya. Marami sa atin ang pag-intindi natin sa encouragement at comfort, bibigyan lang natin ng simpatsya yung tao. Sapat na maawa ako sa kanya. Pero hindi. Yung salitang comfort practical, sasamahan ko siya, tutulungan ko siya, bibisitahin ko siya, aabutan ko siya, ipapanalangin ko siya, tuturuan ko siya. This is what comfort means. Dahil kung simpatsya lang ang meron ka, at hindi mo yan gagawin practical sa buhay ng iyong kapatid, walang kwenta yung iyong simpatsya. Alam nyo, mahirap yung salitang, o yung ministry ng comfort. Dahil ang ibig sabihin yan, maghihimasok ka sa struggle ng mga kapatiran mo sa loob ng iglesia. Alam niyo po, aaminin ko, masakit man aminin sa lahat. At alam to ng asawa ko. Nung batang Kristiyano ako at nung bagong kasal kami. Kristiyano na ako, may ugali ako na ayokong mangialam sa buhay ng ibang tao. Ayoko. Pero habang nagmamature ako sa Kristyanismo at lalo ng pastor ako, nauunawaan ko hindi pala pwede. Magkakapatid tayo dito sa loob ng iglesia. Hindi kayo iba sa akin at hindi ako iba sa inyo. Hindi kayo iba sa bawat isa. Kung sino ang nangangailangan, kung sino ang nalulungkot, kung sino ang nagkukulang, kung sino ang nahihirapan, magtutulungan ang bawat isa. This is the ministry of comfort. Ina-assume dito ni Paul yung isang katotohanan, walang perpekto sa atin. Lahat tayo natatakot, lahat tayo nanghihina, lahat tayo nalulungkot, lahat tayo nagdududa, lahat tayo nagpapagod. Realidad ito ng pamumuhay sa isang mundong nabubulok, and that is why meron tayong ministry na kung meron mang malakas sa atin, let us comfort yung mga kapatid natin na kung saan nanghihina. Kung bakit hindi tayo ginawang pantay-pantay ng Panginoon. Kung kayo mas maraming oras na maibibigay sa kapatid, ibigay nyo. Kung bless kayo financially, ibigay nyo. Hindi tayo ginawang pantay-pantay in order for us to do the ministry of comfort. Pero isa yung katotohanan, lahat tayo may maibibigay na comfort sa bawat isa. At ito yung tunay na patunay. Kung parte ka talaga ng isang tunay na iglesia, hindi lang ikaw yung may nakukuha. Meron ka dapat na ibibigay sa iyong kapatid. Ano yung punto ko? Sabi ko sa inyo, hindi pwede na ikaw lang lagi yung kino-comfort. Hindi pwede na ikaw lang lagi yung ine-encourage. At hindi rin naman pwede na ilang tao lang yung laging nagko-comfort at ine-encourage. At ito yung gusto kong ituro lalo na sa iglesia makikinig mamayang hapon. Many assume that the ministry of comfort is for the pastors. When is the last time you encouraged and comforted your pastor? Do not be selfish. Hindi lang mga miyembro ang nanghihina. This is the ministry of one another. Pag sinabi natin one another, bawat isa. Hindi lang si pastor yung may pananagutan sa inyo, may pananagutan kayo sa Panginoon sa akin, sa inyong kapatid, sa mga Sunday school teacher, sa bawat isang miyembro, may pananagutan tayo sa bawat isa. Hindi tayo katulad ng mga peking iglesia na kung saan nakaupo lang yung mga tao at wala tayong pakialam. Kailangan na maramdaman ng bawat isa na ginagawa natin yung ministeryo at minamahal natin ang bawat isang kaluluwa. At yung ministeryo na ito, ina-acknowledge na hindi tayo pinapalakas ng Panginoon by supernatural means.
Pinapalakas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kapatid. No, totoo. Kaya mong palakasin yung sarili mo at patatagin yung sarili mo. At comfort yung sarili mo sa pag-aaral mo, sa panalangin mo, sa personal devotion mo. Mahalaga yan. Pero dinisenyo ng Panginoon na gamitin yung boses ng mga kapatid mo para maramdaman mo na may kasama kang bumubuhat sa mabigat na buhay na ito. Amen. Na hindi ka nag-iisa. Ano to comfort together? Alam niyo kung bakit natin kailangan i-comfort ang bawat isa? Hindi tayo stranger dito. Hindi ka pupunta dito na iba ka. Ano yung itinuturo ko sa inyo? Yung natutunan ko sa dati kong pastor sa Santolan, na yung spiritual nating pamilya mas mabigat kaysa sa physical nating pamilya. Mapalad na lang ako na yung physical kong pamilya, spiritual ko rin pamilya. Pero kapag nandito kayo, panghabang buhay tayong magkakapatiran. Hindi kayo iba sa akin. Amen. Hindi pwede na pupunta ka dito na isolated individual ka. Napupunta ka rito, uupo ka, nandito ka nga, pero hindi ka maramdaman ng ating buong iglesia. Dahil walang mananampalataya na pinabayaan ng Panginoon na mag-suffer mag-isa. Kung bakit nandito yung kanyang spiritual na pamilya ay upang maging katulong niyang bumuhat ng bigatin ng kanyang buhay. But Paul is also guarding us na huwag nating ma-misinterpret o ma-misunderstand yung biblical comfort. Hindi dahil i-comfort natin yung bawat isa. Ang hindi ibig sabihin niya na kung saan ay palalagpasin natin yung mga kasalanan. Ito-tolerate natin yung kasalanan o kukonsintihin natin yung kasalanan. Hindi dahil i-comfort natin sila, ay hindi na natin sasabihin yung masakit na katotohanan ng salita ng ating Panginoon o iiwasan natin yung masakit na mga pag-uusap. Ano yung punto ko? Yung tunay na comfort, hindi mo yan pwedeng alisin sa salitang wherefore. Masakit man ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Hindi pwedeng mahiwala yung comfort sa katotohanan. Pero, babalansehin natin. Masakit na yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Sumusugat na yan sa mga puso. Hindi na natin kailangan pang-asinan yung sugat ng ating mga kapatid. Sapat nang sabihin mo yung salita ng Panginoon. Pero matutunan natin yung salitang gentleness, meekness, pagpapakumbaba. Yung biblical comfort, totoo, i-apply natin yung katotohanan. Pero i-apply natin yan ng may discernment, may gentleness, may pagpapakumbaba. Tandaan nyo na kung saan yung taong kinocomfort nyo, mabigat na ang kanilang mga puso. At importante yung balance nito. Yung comfort na walang katotohanan, wala rin yung halaga. Empty sentiment na lang yan. Pero yung katotohanan na walang gentleness, pabigat yan sa puso ng isang mananampalatayang nasasaktan. May balance. That is why, sa mga magkakapatid na mag-engage sa ministry of comfort, kailangan na ikaw ay spiritually mature. Alam mo kung kailan ka magiging madiin, at alam mo rin kung kailan ka magiging malambot o malumanay sa iyong pagsasalita. Sometimes comfort means rebuke. Itama mo yung tao. But sometimes comfort means maupo ka at samahan mo yung iyong kapatid na masasaktan. Sometimes comfort means hindi makikita sa mahabang preaching. Sometimes yung maikling pangangamusta, kamusta ka na? Nasaan ka na? Paalala sa kanya, sapat na. Ano kapatid, responsibilidad ito ng bawat isa. Nung ibinigay ito ni Paul, hindi niya sinabing wherefore, comfort the church leaders. Sabi niya, comfort yourselves together. Lahat ng Kristiyano tinawag na mag-comfort.
Hindi kailangan makita ng mundo. I-chat mo yung tao, kamustahin mo yung tao, bisitahin mo yung tao, walang dapat makakita. Ipaalala mo lang sa kanya yung katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay. Makinig ka sa kanya. These are powerful acts of obedience sa ating Panginoon. Alam mo, siguro simple lang yung ministry ng comfort. Kaya pinapabayaan ng napakaraming Kristiyano. But the ministry of comfort carries eternal weight. Now, ano yung punto ko lang dito? Ano yung main principle dito? Kapatid, hindi lang para sa akin yung ministry na to. Kailan nyo huling kinamusta yung lahat ng kapatid nyo sa loob ng iglesia? Kailan kayo huling bumisita? Kailan nyo sila huling pinanalangin? This ministry exposes a danger. Yung ating mga dila at yung ating mga salita, pwede mo yung gamitin to comfort or to hurt fellow Christians. Kung hindi ka maingat, pwede mong palalimin yung kanyang sugat. Kung mabilis kang manghusga, pwede mong patahimikin na lang yung mga kapatid na nasasaktan. Pero yung commandment dito ni Paul, kailangan nating maging intentional. Now, dediretsahin ko yung bawat isa. At siguro masakit yung bibitawang salita ni Pastor sa umaga dito. Ano ang naging ambag mo sa ministeryo ng comfort sa ating iglesia? Kailan mo huling kinamusta yung kapatid mo? Alam ko, laging bumibisita si Pastor. Kailan nyo huling binisita si Pastor? This is not just for leaders. Iniimbitahan ko kayo na i-assess ang inyong mga sarili. Kapag nag-i-struggle yung mga tao, hinahanap ka ba nila o iniiwasan ka nila? Kailan ka huling ng comfort? Or ikaw lagi yung kino-comfort? Yung mga salita mo ba na iniiwan sa kapatid mo, nararamdaman ba nilang mahal mo sila? To comfort together is a holy work. At kapag niyakap to ng ating iglesia, nararamdaman ng mga tao na yung iglesia natin ay hindi lugar ng panghuhusga, kung hindi lugar kung saan pwedeng magpahinga ang mga pagod na kaluluwa. Amen. Third main point, hindi lang ministry ng comfort. There is the ministry of edification. Pag sinabi natin edification, actually yung salitang edify, galing po yan sa construction. Pag sinabi natin edify, to build together. Magtayo. To edify is to build up. Buuin mo, itayo mo yung buhay ng iyong kapatid. Bigyan mo sila ng lakas, bigyan mo sila ng stability. Mag-contribute ka sa paglago nilang spiritual. At yung salita natin, yung pagpili natin ng mga salita sa ating mga kapatid, it does not happen by accident. Kailangan nating maging maingat. Bawat isang salita lalabas sa ating mga bibig, we either tear them down or build them up. Kung yung building nga na itinatayo ng mga construction worker, kailangan planuhin, kailangan ng arkitekto, kailangan mag-drawing. Paano pa kaya yung buhay ng bawat isang mananampalataya? At katulad ng Ministry of Comfort, edification goes beyond emotional encouragement. Yung comfort, ina-address niya yung immediate na pangangailangan dahil na-discourage yung ating mga kapatid. Edification is on a higher level. Bakit? Yung edification, long-term, pangmatagalan na pagbabantay at pagtutulungan upang mabuhay tayo ng may kabanalan. Mabuhay tayo ng tama. Pati tinatawag ni Paul ngayon ang ating mga iglesia sa isang bagay na mas malalim.
Tulungan natin ang bawat isang lumago sa katotohanan, mag-mature spiritually, at matutunan ang bawat isang sumunod sa ating Panginoon. Amen. Na yung punto ko, kung panay comfort lang yung ating iglesia, pwede tayong maging warm, pwede tayong maging friendly, pwede tayong maging welcoming sa bawat isa. And yet, mabilis madurog yung iglesia. Bakit? Dahil nineneglect natin yung pamumuhay ng may kabanalan. Amen. That is edification. At katulad ng comfort, it requires intention. At magugulat ka. Walang ibang tool o instrument ang ating Panginoon na gagamitin sa ministeryo ng edification kung hindi yung mga salitang ating binibitawan. Sa lahat ng pakikipag-usap mo, sa kapwa mo mananampalataya, again, yung tanong ko, ano yung spiritual influence mo? Words can clarify truth or confuse truth. Yung salita natin pwedeng magpalakas, pwedeng magpahina, pwedeng gumiba, o pwedeng tumulong makapagpatayo sa ating kapatid. Salita mo pwede silang i-guide sa kabanalan o i-guide sila sa kasamahan. At yung utos ni Paul sa ating church, ang utos ng Panginoon, yung salita mo kailanman hindi yan magiging neutral. Lahat ng salitang lalabas sa bibig mo, may epekto yan sa lahat ng taong nakapaligid sa iyo. Amen. Edification includes speaking truth in love na may pag-ibig. Kung panay pag-ibig lang at walang katotohanan, hindi yan tatayo sa kabanalan. At kung panay katotohanan at walang pag-ibig, hindi maniniwala sa iyo ang iyong kapatid. Yung edification, sabayan. Ini-encourage niyan yung bawat isa na mamuhay tayo ng tama pero hindi tayo harsh, hindi tayo mapanakit sa ating mga kapatid. Kung itatama man natin sila, hindi tayo manggagaling sa isang pusong nagmamalaki na kasi ako tama, ikaw hindi, ako mabuti, ikaw hindi. We edify without pride, we correct without pride. Tandaan nyo, the goal is not to win arguments. The goal is not to let the other people know na mas mabuti ako sa iyo. The goal is to strengthen souls. Kapatid, hindi mo magagawa yung edification. Uulitin ko kung wala yung wherefore. Dahil pagbubuo at pagpatatag ng isang matatag at maayos na pananampalataya, hindi yan mangyayari apart from the Word of God. Amen. And this gives us a warning too. May mga habits tayo bilang mananampalataya na baka hindi natin napapansin. Na imbis natutulungan natin sila mag-build up spiritually, nasasaktan natin yung mga kaluluwang nangangailangan. Kapag puno ng criticism yung ating mga bibig, carelessly criticizing our brethren, hindi yan nakakatulong sa edification. Yung chismisan, hindi yan nakakatulong sa edification. Ano yung sinasabi ko sa loob ng ating iglesia? Kung may problema kayo, lumapit kayo, sabihin nyo, tutuldukan natin. Hindi na kailangan makarating pa sa ganyan, ganito, ganyan, hanggang sa makarating kay pastor, hindi. Yung persistent negativity, yung palagi na lang may negatibong bagay sa ating mga sarili, it drains spiritual vitality ng ating church. Hindi pwede na sa tuwing papasok ka sa iglesia, malungkot ka. Hindi pwedeng ikaw yung laging kinocomfort at ini-encourage. Naapektuhan ng bawat isa yung buong iglesia. At kahit yung pananahimik, it can be destructive. Alam niyo, sabi ko sa inyo, huwag kayong mananahimik, lalo na kung may mali. Kahit si pastor pa yung nagkamali, tumayo kayo, paupuin niyo ako at sabihin yung pastor, meron kang maling itinuturo. May mali sa pamumuhay mo. That is part of edification.
At huwag sasama yung loob ng bawat isa. Kung itatama ko kayo at itatama niyo ako at itatama niyo yung kapatiran niyo. Bakit? Dahil walang perpekto sa atin. Ang tunay na pagmamahal, hindi pagkonsinti. Kung hindi pagtatama sa bawat isa. Amen. Yung prinsipyo ko lang, bawat salita mo may epekto. Either nakakatulong ka o nakakasira ka. At madalas sa madalas, nangyayari yan sa mga ordinary moments. Hindi yan kailangan manggaling sa pulpito at kay pastor. Kausapin mo yung kapatid mo, i-remind mo siya ng verse na bagay sa kanya sa ngayon. That is edification. Kausapin mo yung kapatid mo, gently, i-correct mo, in private, kahit wala pang makakita sa inyo, that is edification. Makita ng kapatid mo yung maayos mong pamumuhay, yung testimony mo, that is edification. Sa maliliit na bagay, kaya natin hubugin at palakasin ang ating iglesia. No. Ito yung challenge sa bawat isa. Yung mga salita mo ba, pagkatapos kang makausap ng kapatid mo, nanghihina ba sila o tumatatag sila? Fourth main point. Sabi po doon, comfort yourselves together and edify one another. Yung salitang one another. Isang maikling salita, pero pinapakita sa atin na dapat involve ang buong iglesia. Christianity is not a spectator faith. Anong ibig kong sabihin? Hindi pwede sa isang Kristiyano na nanonood lamang siya. Meron tayong responsibilidad sa bawat isa. Bawat mananampalataya. Actually, gusto ko yung sinabi ni Charles. Noong Tuesday sa prayer meeting, ang sabi niya, hindi lang pala yung matatandang Kristiyano yung kayang mag-comfort. Kahit kaming mga batang Kristiyano, pwede kaming makisama sa ministry ng rebuke, ng correction, ng comfort. Every believer is included in this ministry. Regardless ng edad, regardless ng talento, regardless ng regalo ng Panginoon sa iyo, regardless ng tagal mo sa pananampalataya, may responsibilidad ka sa iyong kapatid. This phrase reminds us na unavoidable na manghialam sa buhay ng bawat isa. Anong description sa atin ng Panginoon? He is the vine and we are the branches. Alam niyo ba yung branch ng isang vine? Diretso ba yun? Parallel? Magkakahiwalay? Hindi. Buhol-buhol yun. Whether you like it or not, kung parte ka ng iglesyang ito, mananampalataya ka, buhol ang ating mga buhay. Kailangan nating mangialam, kailangan nating tumulong, kailangan nating magtama, kailangan nating mahalin ang bawat isa. Alam niyo yung danger sa loob ng iglesia? Hindi yung hostility ng mga Kristiyano sa bawat isa. Kasi wala ka namang makikitang Kristiyanong direktang galit sa kapwa niya Kristiyano. Ang delikado sa isang iglesia, passivity, pananahimik ng bawat isang Kristiyano. Napakaraming tao aaten, pupunta, makikinig, pero aalis nang hindi nakaapekto sa buhay ng kanyang kapatid. Hindi po gano'n ang ministeryo. Huwag mong i-assume na ang ministry nangyayari lang sa likod ng pulpito. Yung scripture ay pinapakita sa atin, this is a very different picture. Hindi ka na stranger. Lahat ng tao dito ay isang kaluluwa na ipinagkatiwala sa bawat isa. And this should humble us. Bakit? Bakit one another? Dahil ang ibig sabihin nito, walang mananampalataya na sobrang tatag na hindi na kailangan ng encouragement. Walang mananampalataya na sobrang talino sa doktrina na hindi na kailangan ma-edify ng kanyang kapatid. At wala rin namang mananampalataya na sobrang liit na hindi nagmamatter yung kanyang salita. Lahat tayo parte ng ministeryong ito. Yung emphasis dito ni Paul, one another. Kino-confront nito yung consumer mindset ng isang Kristiyano. Ano yung consumer mindset? Ano yung makukuha ko sa loob ng iglesia? Mali!
yung isang mananampalataya sa loob ng iglesia, primarily, ang nasa isip niya sa linggong ito, ano yung makukuha ko? Paano ako lalago? Paano ako uusbong? Mali. Ang tamang mindset, ano yung magagawa ko sa aking kapatid? Ano yung maaambag ko? Paano ako makakapag-comfort? Paano ako makakatulong sa paglago ng aking kapatid? Hindi nakasentro ang ministry sa kanyang sarili. That is why one another. Ministry, kapag nakita mo yung sarili mo na hindi ka consumer, na dapat contributor ka, na dapat may naibibigay ka sa kapatid mo at sa katawan ng ating Panginoon. Makikita mo yung na ministry, hindi na siya isang event na kailangan kong puntahan. Hindi na siya isang araw na kailangan kong attendan. Isa siyang responsibilidad na kailangan kong yakapin. Kapatid, hindi ka maliit sa iglesia to. Bago ka man, bata ka man, hindi ka iba sa iglesia to. May maiaambag ka. Simpleng panalangin, simpleng pagkamusta, simpleng pag-encourage, may maiaambag ka. Huwag mong isipin na maliit yan. Huwag mong isipin na mas malaki yung ministeryo ni Pastor sa pagtuturo. Hindi. Mahalaga ka sa harap ng ating Panginoon. Kung kapatid, I challenge you. Contributor ka ba sa ministry ng comfort or edification? O consumer ka lang? May ambag ka ba? O ikaw lang lagi yung nakikinabang? Hindi ko ginigil trip yung mga taong nandito ngayon. Gusto ko kayong i-encourage. Magkaroon tayo ng honest reflection. Magkaroon tayo ng pag-ibig at pakikialam sa bawat isa. At pinakapanghuling punto. Masaya po, no? Isang verse lang, pero hinimay talaga natin. Sabi dito, even as also ye do. Sinabi yan ni Paul. Dahil sinasabi niya, talagang ina-acknowledge din niya na ginagawa na ito ng Thessalonian Church at kailangan nilang ipagpatuloy. Bakit na kailangan sabihin ipagpatuloy? Maraming Kristiyano sinusukat yung ministry ng comfort at edification sa mga dramatic changes. Kung kailangan malaki yung ipagbago, kailangan malaki yung i-improve, kailangan malaki yung pagbabago, paglago, hindi. Ang binavalue ni Paul, hindi yung agad-agaran. Faithful consistency. Kapatid, yung edification, hindi yan one time, big time. Parte yan ng proseso ng sanctification. Panghabang buhay yan na proseso. Hindi yung agad na paglago, pagtaas yung sinusukat ng Panginoon. Pero yung matapat ka na sa bawat isang linggo, nakakatanggap ka ng comfort at edification at nakakapagbigay ka ng comfort at edification. This protects the church from discouragement. At alam niyo, totoo po ito. Siguro, dahil hindi niyo ako madalas nakakamusta, pero alam to ng asawa ko. Sometimes the ministry can be wearying. Hindi ako magpapanggap na bilang pastor, lagi akong malakas. There are times na nadi-discourage ako, hindi ko lang sinasabi sa inyo. Sa mga linggo na wala yung mga tao at konti tayo, nadi-discourage ako bilang isang pastor. People may not respond immediately. Siguro mabagal yung paglago ng ating iglesia. Pero kung inaral ko yung even as also ye do, di pala ibig sabihin na hindi natutuwa yung Panginoon sa ministeryo natin. Kailangan lang natin gawin maging matapat tayo sa Panginoon at sa bawat isa. Amen. Hindi tayo dapat yung pinaglilingkuran lang lagi sa loob ng church. Paglingkuran natin yung ibang tao. Huwag tayong maging makasarili. At yung affirmation na ito, hindi rin naman ibig sabihin ito na kung saan okay lang ng panghabang buhay tayong mabagal, na nagiging stagnant yung ating ministry.
Kailangan lang natin gawin, magkaroon tayo ng mas malalim na commitment sa Panginoon at mas malalim na commitment sa bawat isa. Ibig lang sabihin ng even as also He do, magpatuloy tayong lumago sabay-sabay. Kung ano yung sinimula ng Panginoon sa atin, hindi pa naman talaga tayo kumpleto. Kahit ako bilang pastor, hindi pa ako kumpleto. Tinatapos pa ako ng ating gagamitin kayo ng Panginoon para tapusin ako. At gagamitin ako at ang bawat isa upang tapusin ang bawat isang mananampalataya. We will never become a perfect church. There is no such thing as a perfect church. Marami na akong iglesia naging miyembro ako. Pangatlo na to. Santolan, Antipolo, at ngayon ito sa Cornville. At ngayong pastor ako, I can honestly say, walang perfectong iglesia. At kung makahanap ka man ng perfectong iglesia, nalilipatan mo. The moment na sumali ka dyan, hindi na yan perfecto. Walang perfectong iglesia. The Thessalonian believers were not flawless because God delights in progress, not perfection. And this is a hope para sa ating iglesia. No? Sa mga oras na kung saan hindi nakikita ng mundo o kahit ng church, yung encouragement, yung comfort at edification na binibigay natin sa bawat isa. So what? Matapat kong gagampanan yung utos ng aking Panginoon. Amen. Bilang pagtatapos. Sana po hindi pa kayo gutom. Medyo napahaba. Itong isang maikling verse na ito, pinapakita kung ano dapat yung ating church. Yung church na ito, hindi ito yung simbahan, hindi ito yung building. Yung church, yung bawat isang taong nandito. We are the church. Hindi tayo pupunta dito para lang magtipon. Nandito tayo upang magpatatag ng mga puso, mga kaluluwa, mga pananampalataya, at magtayo ng mga buhay na may kabanalan. Yung comfort at edification, hindi yan secondary ministry ng isang Kristiyano. Essential yan na ekspresyon ng ating pag-ibig sa isa't isa at pagsunod sa ating kapatid. Parte ka ng iglesia nito. At iparamdam mo na parte ka ng iglesia nito. Dahil balang araw lahat tayo haharap sa ating Panginoon. At magbibigay tayo ng account kung sa paano tayo nabuhay. At kasama doon, kung sa paano ka ginamit ng Panginoon upang palakasin at patatagin ang iyong kapatid. At isa lang yung panalangin ko sa pagtatapos natin, na yung iglesia nito ay maging lugar kung saan pwede magpahinga, magpalakas, at lumago ang mga pagod ng kaluluwa. Isang lugar na kung saan maririnig nila yung katotohanan, pero may pag-ibig sa bawat isang salita. Na yung bawat isang mananampalataya, sama-samang tatayo at hindi magtutulakan papunta ng langit. Nanalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Sa araw na ito, salamat sa inyong mga salita. Salamat sa paalala sa bawat isa, Panginoon. And I hope, Panginoon, magampanan namin tunay ang ministeryo nito. Nawa, Panginoon, samahan niyo kami, tulungan kami sa aming mga imperfections, Panginoon. Huwag kaming maging consumer sa loob ng iglesia, pero maging contributor kami, Panginoon. May mahiambag kami sa buhay at paglago ng aming mga kapatid. Patawad nawa sa aming mga kasalanan. Ito lamang po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sige po, huling awit po para ngayong umaga. Hiniling ko po na tumayo po tayong lahat at makabukas sa hymnal 67. Hymnal 67. Mukhang dito sa ating... Higher ground. Ready, sing.
Yung bawat napakinggan po namin ay magamit po namin sa aming pagpapaunlad ng aming Espiritu Panginoon. Naway karapat-dapat po kami sa harapan niyo, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa araw-araw. Basbasan niyo po ang aming tithes and offering, magamit po namin sa pagpapaunlad ng aming iglesia, Panginoon, sa mga gawain, Panginoon. Ganon din po sa aming pagkain, na aming pagsasalu-saluhan, Panginoon. Basbasan niyo po ito, maging kalakasan ng aming lupang katawan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan pagkulang. Tulang po iniling namin sa Pangalan ni Jesus. Amen. Kain po tayo. Opo, kain. Lunch po tayo.